Tanon, pwede ho bang ipakipaliwanag yung Isaiah 65:20 to 23? Dahil yun po ang aking pagkabasa tanawin sa bagong langit, bagong lupa, pero merong mamamatay. Okay. Pakita ko natin yung talata, mga kapatid. Ito ay palaging palaging naitatanong sa amin sa mga lugar namin pinupuntahan. Ang nakasulat po kasi rito ay hindi na magkakaroon mula ngayon ng sanggol na mamamatay o ng matandaman na hindi nalubos ang kanyang mga kaarawan, sapagkat ang bata ay mamamatay na may 100 taon ang taong gulang, at ang makasalanan na may 100 taon ang gulang ay susumpain. So ito, Brother Gomer, yung kasi ito po, mga kapatid, ay iwan ko kung matatandaan ho ninyo na minsan nadaanan po ito sa ating Sabbath School lesson. Medyo matagal-tagal na rin na napag-aralan po natin ito. Sa sulat ni Isaias ay huwag ho tayong malilito, sapagkat malimit po siyang gumamit ng pagkukumpara sa bagong langit at bagong lupa at saka yung Kanaan, na minsan yung Kanaan ay binanggit niyang bagong langit, bagong lupa, pero hindi pala yun ang yung future, kundi yun pala ay Kanaan, yung promised land na tinutukoy. So, magpapakita muna ako sa inyo ng talata na kinukumpara niya yung buhay ng mga Israelita noon sa Kanaan, at ganon din po binabanggit yung bagong langit at bagong lupa talaga na darating. Halimbawa, bago natin balikan yan, yung 66 verse 22 to 23, mismong binanggit ho dyan, bagong langit, bagong lupa. Tingnan po ninyo, 66, 22 to 23. I-compare po natin para makita po natin yung ponto ng mga paraan ng paggamit ni Isaias. Sabi rito, sapagkat kung paano ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. Tapos sa 23, at mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Ang natatandaan ko po ditong explanation po doon sa ating Sabbath School lesson, kasi ako pa yung nagturo that time, ay doon sa bagong langit, bagong lupa, wala na po naman yung binabanggit ditong pagsamba sa bagong buwan. Yung pong bagong buwan kasi, yan po yung tinatawag ng mga ceremonial Sabbath na nakabase mula sa bagong buwan. Pero bakit binabanggit ho dito na pati doon sa bagong langit, bagong lupa ay meron yan? Ang ibig po sabihin, si Isaias, para maintindihan siya ng Israel sa panahong iyon, binabanggit niya yung presente nilang kalagayan at yung darating na bagong langit, bagong lupa, at para makarelate, ay may mga pagkakataon na gumagamit po siya ng mga termino katulad po nito. Ngayon, wala namang pagsamba doon sa bagong nakabase sa bagong buwan, sa bagong langit, bagong lupa. Ngayon, balikan po natin yung 65:20, na kung titingnan naman natin sa mga unang bahagi ho dito, ay parang ang konteksto po nito ay yung bagong langit, bagong lupa. Pero kung titingnan po natin yung pagkakabanggit dyan, magkakaroon tayo ng idea na hindi po yan sa bagong langit, bagong lupa. Bakit? Hindi na magkakaroon mula ngayon ng sanggol na mamamatay o ng matanda man na hindi nalubos ang kanyang kaarawan. Ibig po sabihin, wala nang batang mamamatay na hindi umabot sa kanyang edad. Hindi nalubos ang kanyang edad. Sapagkat ang bata ay mamamatay na may 100 taon ang gulang. Ibig sabihin, wala namang bata na 100 taon ang gulang eh. Ibig sabihin, nalubos ang kanyang araw. Sa panahon kasi ng paglalakbay sa Israel, mga kapatid,
Sa panahon ng paglalakbay nila ng Israel, sa ilang, mula sa pagkaalipin, sa daan ho ay nakakaranas po sila ng mga pagkakasakit at kamatayan. May mga bata pa na namamatay kahit na sila ay alipin pa. Subalit ang Panginoon ay nangako sa kanila ng promised land. Doon sa lupang Kanaan na iyon, mga kapatid, ay hindi na nila mararanasan ng Israel yung maagang kamatayan. Mamamatay sila na malulubos ang kanilang gulang o edad. O sapagkat ang batay mamamatay na may 100 taon ng gulang, at ang makasalanan na may 100 taong gulang ay susumpain. O so hindi langit ito, kasi may sumpa eh. Sa langit, wala nang pag-iyak, wala nang sumpa, wala nang kahirapan, walang kamatayan. Ibig sabihin, ito po ay sa Kanaan. Ang fulfillment po nito ay yung sa Kanaan na pupuntahan po nila. Hindi na po mamamatay ng maaga. Malulubos ang kanilang kamatayan bago dumating yung kanilang kamatayan. Yan yung ibig sabihin yan. Kasi pag sinabi nating langit ito, bagong langit, bagong lupa, ilalabas nga, may kamatayan doon. Hindi nga lang maagang mamamatay. So, hindi ho pwedeng mag-contradict. Ibig sabihin, ito po ay sa promised land na binabanggit.